Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Malacanang iginiit ang kaibahan ng Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Senador Antonio Trillanes pinabulaanan ang aligasyon ng United Nationalist Alliance hinggil sa hindi idineklarang ari-arian nito. Kaso ng Ebola virus, posible pang tumaas pagpatak ng buwan ng Disyembre ayon sa World Health Organization. Philippine Coast Guard naka-alerto na para sa papalapit na undas, seguridad ng mga pasahero sa daungan, tiniyak. At Manila Police District babantayan ang ilang estratehitikong lugar sa lungsod kaugnay ng papalapit na undas at Pasko. Tips sa pamimili, alamin. Siksik ang mga balita dito sa Radyo Vision. Mapayapa, masaganang umaga na naman ng Huwebes, mga kaibigan, Oktubre 16, 2014. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Well, of course, it's a beautiful Thursday ahead of us. Inaasahan namin nariyan kayo, narito kami, sama-sama tayo sa kabuuan ng ating Radyo Vision, Media ng Bayan. Of course, kasama natin, makakasangga natin sa ating telestudio, sina Zarina Luzuegro at Julius de Zamboron. At dito po sa ating Radyo ng Bayan studio, kasama naman natin ang ating Muse ng Radyo ng Bayan. Maraming salamat, Ka Francis. Magandang umaga po, Pilipinas. Samahan niyo po kami sa paghahatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa susunod na isang oras po yan, ako po, si Vivienne Gulia. At siyempre pa ang inyong kaagapay sa Impapawid Francis Cancino. Nag-aanyaya sa inyo, huwag po kayong bibitiw. Kami na po ang bahalang magatid sa inyo ng mga balita, paglilingkod na pambayan at siyempre kasama na rin ang lahat pang ilang mga pagtatampok natin sa araw na ito ng ilang mga ahensya ng ating pamahalaan. At mamaya, Vivian, tampok natin, napapanahon. Talagang magaling itong si Elena. Magaling si Elena. Yung mga inaanyayahan na napapanahong mga usapin. Ang Department of Trade and Industry. Abangan po ninyo yan. Opo, para sa ating mga tagapakinig, meron po tayong hotline or text number. Kung meron po kayong katanungan sa guest natin mamaya, mag-text lamang po kayo. Okay, at naku, magandang balita kagad ang gusto nating ihatid sa ating mga taga-subaybay sa radyo at television. Yung usapin ng tungkol sa ikangay expired na mga goodies na pinadadala sa Albay. Nag-utos kagad ang Pangulong Benigno Aquino III, napalitan kagad, tignan kung saan nagkaroon ng defekto para na sa ganon hindi naman magiging kahiya-hiya tayo. Magbibigay ka rin lang expired. Totoo yan. Pero andiyan dyan kagyat ang pagkilos ng ating pamahalaan, ng ating Malacanang sa pangunguna ng mandando kagad ng Pangulong Noynoy sa DSWD. Thank you very much. Nilinaw ng DSWD kahapon, Ka Francis, na 33 of 22,000 food packs lang ang apektado. Pero ang nakakatawa dito, hindi ito naging excuse ng DSWD. Siniguro nila na aaksyonan ito at gagawa sila ng paraan para hindi na maulit ang ganitong insidente. Okay, para sa karagdagan at sa mga sigwada ng ating balitaan, puntahan na natin si Zarina Luzuegro sa ating telestudio para sa ilang pang mga nagbabagang usapin. Zarina, good morning! Maraming salamat, Francis and Vivian. Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Ngayon po ay 16 na Oktubre sa taong 2014. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una na po sa ating mga balita, iginit ngayon ng Malacanang ang kaibahan ng itinatakda ng Visiting Forces Agreement o VFA sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan po ng Pilipinas at Amerika. Sinabi po ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa harap ng umunoy epekto ng isinusulong na EDCA sa naganap na pagpatay
sa transgender sa Subic kung saan suspect ang isang US Marine. Ayon po sa kalihim, ang usapin ng criminal jurisdiction ay nakapaloob sa VFA, habang ang EDCA ay kumakatawan sa pagpapalakas ng defense cooperation at humanitarian response ng dalawang bansa. Nagpalabas na rin aniya ang Korte Suprema ng desisyon sa constitutionality ng VFA at ang usapin ng kustodiya sa ilalim naman po ng VFA. Iginit ng Presidential Commission on the Visiting Forces Agreement o VFA-COM na dapat matapos sa loob ng 1 taon ang proseso ng hustisya sa kaso ng pagkamatay ng Pinoy transgender sa Olongapo City. Ayon po kay VFA-COM Executive Director Eduardo Oban, nakasaad aniya sa VFA na kapag hindi natapos ng 1 taon ang naturang kaso ay aalisin ng Amerika sa investigasyon. Sinabi pa ni Oban na kapag naisampa na ang kaso, ay isusulong na ng Pilipinas ang pagkuha sa kustodiya ng US suspect na US Marine. Ngunit sinabi ni Oban na nasa kamay ng Amerika kung pagbibigyan ang request ng Pilipinas. Samantala, pinabulaanan naman po ni Senator Antonio Trillanes IV ang alegasyon ng United Nationalist Alliance na mayroon siyang 8 luxury cars na hindi po idineklara sa kanyang salin. Aniya, matagal nang dinismiss ang kaso dahil napatunayang peke ang mga dokumentong isinumite sa Criminal Investigation and Detection Group. Itinanggi rin ni Trillanes ang pagkakaroon ng isang Kawasaki motorbike dahil hindi umano sa marunong magmotorsiklo. Samantala, muling binuweltahan ni Senadora Miriam Defensor Santiago si Vice President Jejomar Binay. Kinuwestiyon ng Senadora kung bakit hindi siya humarap sa sinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee upang pabulaanan ang mga akusasyon sa kanya. They pick the wrong guy na pagdiskitahan tungkol dito sa mga luxurious lifestyle. Again, i-reiterate ko yung hamon. Media, magkanda kayo ng lifestyle check sa amin ni Vice President Binay, sa akin, and even dito kila Governor Junvic Rimulya, kila ako sino-sino pang mga pumupustura dyan. Magkaalaman tayo kung sino yung mas magarbong lifestyle sa atin. With all of these accusations aired on news media, and particularly in the social media, the silence of Binay and his lawyer and their failure to present counter-evidence is to me alarming. Sa ibang balita, namataan ng banaag o crater glow sa bunganga ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Ayon po sa PHIVOLCS, ibig sabihin nito ay may aktibidad ang bulkan sa ilalim nito. Dalawa manom pwede mangyari sa naturang aktibidad. Una ay ang tuloy-tuloy na paglabas ng magma mula sa bulkan at pangalawa ang pinangangambahang malakas na pagsabog. Muli namang nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na huwag maging kampante sa pisikal na katahimikan ng Bulkang Mayon. Posible umanong umabot sa 10,000 kaso ng Ebola virus ang may tatala po bawat linggo pagdating ng buwan ng Disyembre. Ayon po yan sa World Health Organization dahil ito ay posibleng paglala ng nasabing virus. Sinabi pa ng WHO na 70% ng mga biktima ang namamatay sa mga bansang Liberia, Sierra Leone at Guinea. Kaugnay nito, nakatakdang magpulong ang United Nations ukol sa lumalalang public health crisis. Matatandaang nanawagan na sina US President Barack Obama at UN Secretary General Ban Ki-moon ng pandaigdigang kampanya laban sa Ebola virus. At yan po mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Mamaya po ay makakasama natin si Julius de Samburon para sa pinakauling balita at sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan. Pero sa ngayon po, balik muna tayo kay na Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Thank you very much, Zarina, sa kalipunan ng mga balita natin sa unang sigwada nito sa ating oras. 6 na minuto o 10 minuto, 38 segundo makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy tayo, Vivian, sa ilang pang mga kaganapan. At syempre, bago natin dakuin ang ating provincial roundup, nais din nating paalalahanan pa rin ang ating mga kababayan, lalo na, ilang araw na lang, Todos los Santos. Okay. 2 weeks na 2 weeks. 2 weeks. Exactly 2 weeks na lang. At mamamasyal na sina Isabelito, sina Greg, Benny, Joel, Floyd, Anthony at Wilson sa mga sementeryo. Marami ba kayong dadalawin? Siguruhin nyo, may dala kayong mga bulaklak, kandila. Baka naman, wag gimmick lang kayo sa sementeryo, bawal. Sinabi na ng PNP, bawal ang gimmick
kinakailangan pong maging sagrado naman ang ating pagdalaw at paggunita. Abangan din ninyo yung mga mag-overpricing. Isumbong ninyo yan. Isumbong ninyo. Lalo na mamaya, andi dito ang Department of Trade and Industry. Malaman natin yung mga unscrupulous, mapagsamantala, mandarambong, mga piratang mga negosyante. Di ba? Marami yan. Totoo yan. Pero sinisiguro ng DTI na hindi maaabuso ang ating mga mamamayan ng mga sinasabi mo nga scrupulous na mga vendors. Okay. Pero this early pa lang, meron na tayong texters, Ka Sige Francis. Ayan, buksan mo na basahin muna ko yan. to. Okay. Correct. Good day, Sir Francis and Ma'am Vivian. Greet muna kami dito sa Pozo Rubio, Pangasinan. Napakalakas ng programa niyo, Shirley Tumbaga. Maraming salamat, Miss Shirley. Thank you, and Shirley. Happy listening and happy viewing. listening. Samantala, narito na ang unang bulusok ng ating mga provincial report. Unahin natin ang Radyo ng Bayan Hingog with Marley Ladesma. Marley, mayong buntag, konektado ka. Pinahayag ni MRDP Focal Person Engineer Randy Tecson, inaasahang magiging bisita ngayon ng lungsod si Kongresista Maximo Rodriguez ng Abamin Party List para sa turnover at acceptance ceremony ng upgrading na mahigit 3 kilometrong Hindangon, Kibugol, Farm to Market Road Phase 1 at 2 projects ng Mindanao Rural Development Program na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso dahil sa kanyang ambag na counterpart fund bilang equity ng proyekto. Inaasahang dadalo si Regional Director Leah Lane Ramos ng Department of Agriculture Region 10 sa aktibidad ngayon kasama ang kanyang opisyal at si City Mayor Mariging Gona at mga department heads ng pamahalaang lungsod upang masaksihan ang formal na turnover ng proyekto kasabay ang programang 4K ng alkalde sa Barangay Hindangon, lungsod ng Hingoog. Ayon kay Engineer Tecson, inaasahang magawaran ng award ang Hingoog sa buong Region 10 dahil sa maayos na pagpapatupad ng MRDP projects na saklaw ang Community Fund for Agricultural Development Livelihood Component para sa mga people's organization dahil napili ang Barangay Balason Rice Trader at Producer na Best PO sa lalawigan ng Misamis Oriental bunga ng natamasang tagumpay ng kanilang livelihood program. Para sa Radyo Vision, Marlilia Cuna Ladesma, Hingoog City, Media ng Bayan. Thank you very much, Marley Ladesma. Samantala, dumako naman tayo sa Calbayog. Naroon ang ating kasamang si BJ Beso. BJ, magandang umaga. Konektado pa. Maraming salamat. Magandang umaga. Dahan-dahan na ang bumabangon mula sa pagkakalugmok sa utang ang Norsamelco, Northern Samar Electric Cooperative Incorporated. Sa idinaos na Energy Summit nitong nagdaang linggo, sinabi ni Northern Samar 2nd District Representative Emil Ong na may ilang hakbangin ang ipinatupad upang mapanumbalik ang pananalapi ng kooperatiba. Ilan sa mga ito ay ang pagpalit sa General Manager at buong Board of Directors ng Norsamelco, kahilingan na i-restructure ang loan upang mabayaran ito ng installment dahil hindi kayang bayaran ito ng buo at kahilingan para sa condonation ng penalidad at interest upang maging magaan para sa kooperatiba ang pagbayad. Ang National Electrification Administration na ang nagpapatakbo ngayon sa Norsamelco at naging maganda na ang koleksyon nito at nabawasan na ang utang ng kooperatiba ng 40 milyong peso. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, Lungsod ng Calbayog, Media ng Bayan. Mula sa Calbayog, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Tugigaraw sa lalawigan ng Cagayan with Teresa Campos. Teresa, na imbagabigat kada kayo kakabsat. Na imbagabigat, kasamang Francis, ginawaran ng arrival honors ang halos 100 sundalong kasapi ng Alpha Company ng 17th Infantry Battalion ng Philippine Army nang dumating ang mga ito sa Tuguegarao mula sa kanilang disaster operations and humanitarian mission sa Tacloban City sa Leyte at maging sa Samar Province. Ang buong tropa ng Die Hard Alpha Company ay umalis sa Cagayan noong November 28, 2013 patungong Visayas Region upang tumulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay 502nd Infantry Brigade Commander Lieutenant Reynaldo Labanen, hindi matatawaran ang kabayanihan ng mga sundalong ito dahil sa kabila ng mga personal na suliranin sa buhay ay pinili rin nilang maglingkod sa mga kapatid natin sa Visayas.
Masaya ring nakabalik ang buong tropa sa Kalang home base, lalo na't malaki ang pasasalamat sa kanila ng mga foreign forces na kanilang binigyang seguridad habang tumutulong sa rehabilitasyon sa mga bayan ng Palo, Tanawan, Tolosa, Tacloban City at maging sa Samar Province. Ngayong araw na rito rin ay nakatakdang mabigyan ng pagkilala ang Alpha Company sa pamumuno ng commanding officer nito na si First Lieutenant Francis Kim Bohol na isinabay sa 42nd founding anniversary ng 17th IB na gaganapin sa kanilang headquarters sa Alcala, Cagayan na nakatakda ring daluhan ni Cagayan Governor Alvaro Antonio. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Teresa Campos mula sa Radyo ng Bayan, Tuguegarao, Cagayan. Yes, maraming salamat sa ating mga tagbulat ngayong umaga. Unang bulusok pa lamang yan. Magantabay kayo, marami pa tayong sunod-sunod na mga balita mula sa iba't ibang sister stations ng ating Radyo ng Bayan nationwide. Samantala, Vivian, nalungkot ako. Diyan sa isang balitang nakalatag sa ating pahayagang Tagalog. Bakit ka, Francis? Ano yung balitang nabasa mo? Ayan, tignan mo. Ikaw na ang mag-ano. Nagsisikip ang dibdib ko kapag nakikita ko yan sapagkat napakarami ng mga batang nag-asam na maging nurse. Oo, 200,000 nurses daw po ngayon ang tambay, mga kababayan. Nakakalungkot ito ka, Francis, kasi sobrang mahal magpaaral ng nursing. Abay, sus Mariosep, meron akong kakilala. Lahat na halos naisanla na sa usurero. Para lang mapagpatuloy ang kanilang mga anak. Pero pagkatapos niyan, wala talagang mga open opportunity. Locally. Marami abroad. Pero hindi as nurse. Hindi ganun kadali rin na pumasok as nurses sa abroad. Kaya yung iba-ibang mga trabaho na lang. Caregiver, nanny, kung ano-ano pa. Kung magna-nurse ka sa abroad, dadaan ka pa sa takot-takot din. Mga eksaminasyon, yung mga CGNFS, napakahihirap niya. Kahit na registered ka na rito, examine ka pa rin doon. So, anong may papayo mo, Vivian? Alam mo ka, Francis, ang nakakalungkot dito, nurse yung pinagtapusan mo, nursing yung pinagtapusan mo. Pero ang trabaho mo pagkatapos, call center agent, yung iba, masahista, sidewalk vendor, na sumesweldo ng magkano, 100 piso hanggang 300 piso kada araw. Parang hindi nabibigyan ng justice yung pinag-aaralan nila, Francis. Yung binanggit mong masahista, nakangiti lahat itong mga cameraman natin. Nabanggit mo yung masahista at 100. Huwag kayong pupunta ron. So, okay, Vivian, go. Okay, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Makakasama natin si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Good morning, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po ang pagbabantay natin sa isang sama ng panahon na isang low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Alas 4 po ng umaga kanina, huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 150 kilometers silangan po yan ng Surigao City. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura, maliit naman ang tsansa na ito ay ma-develop o lumakas pa sa pagiging isang ganap na bagyo, pero posible na ito ay lumapit dito po yan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas. Para naman sa araw ito ng Huwebes, inaasahan po natin dito sa bahagi po ng Calabarzon, ganoon din po dito sa bahagi naman po ng Mimaropa, Bicol Region, ganoon din dito sa buong Visayas at pati na rin po dito sa may Caraga. Ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At dito naman sa mga residente ng Cagayan Valley, pati na rin po ng Cordillera, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mga isolated light rains lamang. At dito po sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa po ng ating bansa, asahan naman natin ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances sa mga punong-punong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya paalala pa rin po namin, magbaon po kayo ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. Atin po muna ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo ng Bayan. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST, Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Maraming lang natin itong ating mga ilang text messages mula sa ating mga listeners. Meron tayong mga message dito. Good morning. Ka Francis at Vivian, ang ganda ng programa nyo. Swak na swak sa publiko. Chris Plaza ng Agusan del Sur. May the good Lord bless us all. Thank you very much. At meron din tayong text message dito sa akin. Good morning po, ang gwapo at ang ganda ninyo.
sa TV. Pakigreet lang po sa lahat ng Kanunayon family sa Gingoog City. Si Lady Lou Kanunayon ng Gingoog City. God bless. At hello, good morning kay Kevin Halina. Good day, pakibati lang po ang mga Karapanta family ng Ipil, Zamboanga. Oy. Si Bugay Province. Nanonood po kami palagi. At panghuli na lang, good morning. Pakibati po ang family Herman. Ito po si Janice ng Santa Monica. Okay, maraming salamat. Salamat ng mga komplementong yan. Pero itong ating mga cameraman, pag nababanggit na gwapo ko, nasisimangot. Umiiling na parabang tutol na tutol. Samantala, wag muna kayong tumutol. Pararaanin ko muna ang ilang mga paalala mula sa inyong himpilan. Sa oras na 28 minutos, 38 segundos, makalipas ang alas 6, narito na naman ang ikalawang bulusok ng ating Provincial Report. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Virac sa lalawigan ng Catanduanes sa pamagitan ni Arlene Bagadiong. Arlene, Diyos marhay na aga sa imo, konektado ka. 200 milyong pisong halaga ng expansion at rehabilitation ng paliparan dito sa Virac, Catanduanes malapit ng maisakatuparan. Ito ang iniulat kahapon sa PBS Radyo ng Bayan sa panayam kay Catanduanes Lone District Congressman Cesar V. Sarmiento. Ayon kay Sarmiento, palalawakin ang airport runway at overlay, lalakihan din ang airport terminal building dito at pag nakompleto ang naturang proyekto, makakalapag na kahit gabi ang eroplanong babiyahe sa Virac. Ikinagalak din ng kongresista na nagbunga din umano ang matagal niyang pagpupunyaging mapapunduhan sa Kongreso at maaprubahan ni Pangulong Pinoy ang naturang proyekto. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Congressman Sarmiento kay Pangulong Pinoy at ang mga mamamayan dito dahilan sa maraming tulong sa lalawigan sa pamamagitan ng maraming proyektong naihatid ng pambansang pamahalaan sa Catanduanes. Samantala, ngayong araw, magsasagawa din ng jobs fair sa provincial capital ang tanggapan ni Vice Governor Bong Teves Jr. Bilang sagot sa kahilingan ng mga graduates ng Bong Intibet Program na proyekto ng Vice Gobernador. Ngayong araw din ay nakatakdang sampahan ng Virac PNP ang 10 suspetsadong arestado dito sa Virac kahapon sa kasong pagtutulak ng droga, kung saan ayon kay Provincial Director ng Catanduanes PNP Provincial Commander Adel Castillo, nahulog din sa kamay ng otoridad ang number 1 target ng PNP na umano'y nangungunang supplier ng droga dito sa lalawigan. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Virac, Catanduanes, ang media ng bayan. Thank you very much, Arlene Bagadyong. Samantala, dumako naman tayo sa Jolon. Naroon ang ating kasamang si Nasra Ani. Nasra, magandang umaga. Napadala ang PNP ng 10 police car para sa kapulisan dito sa lalawigan ng Sulu. Ito ang ipinangako ni PNP Chief Director General Alan Purisima sa pagbisita niya sa Sulu noong Martes bilang tugon sa imbitasyon ng Sulu Provincial Government sa kabila ng kinakaharap nitong kontrobersya. Nabatid ni Purisima ang kakulangan sa kagamitan ng kapulisan dito na mismo nagiging hadlang sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin, lalo na ngayon sa gagawing mahigpit na pagtugis sa mga Abu Sayyaf na siyang sadya rin ng pagbisita ni Purisima. Ayon kay Vice Governor Abdul Shakur Khan, naiparating din niya sa PNP Chief ang paglagay ng Maritime Police sa coastal areas para hindi malusutan ng mga kidnapper, papasok man o palabas ng Sulu at ang construction ng 5 police station. Nabanggit din ni Tan ang binibigay na suporta ng pamahalaang lokal sa pagpapagawa ng mga kinakailangang police outpost at ng 10 back-to-back patrol car para sa mga police station na walang service vehicle. Samantala, nauna nang bumisita dito sa Sulu si AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang noong linggo.
Ito ay upang ng peace and order situation at personal na ma-monitor ang deployment ng pinadalang karagdagang sundalo na kinabibilangan ng mga miyembro ng 13th Army. Nais ni Katapang ang safe release at peaceful negotiation para sa pagpapalaya ng Abu Sayyaf sa 2 German national. Tiniyak nito na wala nang magaganap human rights violations at collateral damage. Sa ngayon, inaantay pa ng AFP ang rekomendasyon ng Crisis Management Committee na 2 beses na tulong ng mga kinakailangang gawin sa paglutas ng nasabing problema. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Hulo, Lydia ng Bang. Maraming salamat, Nash Ani. Mula sa Radyo ng Bayan, Hulo, punta natin ang Radyo ng Bayan, Ilocos Sur. Narito ang ating kasamang Omar Anthony Aquino. Omar, na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Medyo, hello? Omar? Okay, babalikan na lang natin yung ating Radyo ng Bayan na Ilocos, si Omar Anthony Aquino. Medyo nagkaroon lang ng diferensya yung kanyang linya ng komunikasyon. Pero bago tayo magpatuloy, meron tayong text messages dito. Good AM, isa po kami sa masugid na taga-subaybay ng Radyo Vision, yung programang ninyo. Si Jerry po ito ng Goa, Camarines Sur. Maraming salamat, Jerry. Thank you very much, Jerry. At para po sa mga interesadong mag-text, pwede po kayong mag-text sa aming number 0922-358-2679. Okay. At pinasasalamatan ko si Elaine, no? Nagmamalasakit lang sa akin, Pirmi, na itinututok ng mabuti yung spotlight para daw maging maganda ako sa kuha ng ating mga cameraman. Thank you very much, Elaine. Ka Francis, may nag-text nga sa akin. Bagay daw tayo sa umagahan kasi kape at gatas daw. Hindi. Doon hindi ako tututol. Totoo yon. Dahil kung wala namang gatas ang kape, hindi masarap. Okay, andyan na. Andyan na, Radyo ng Bayan Ilocos with Omar Anthony Aquino. Omar, na imbagabigat kakabsat at konektado ka. Mahalagang hakbang o aksyon ng pagtatanim ng kahoy upang labanan ng climate change. Ito ang sinabi ni Director Benjamin Abukay ng Department of Environment and Natural Resources sa ginanap na Government Advocacy on Climate Change alinsunod sa National Greening Program ng pamahalaan. Sinabi niya ito ay mainam na solusyon bilang mitigating measures sa pagbabago ng panahon. Ayon kay Abukay, plano ng Aquino Administration ay taniman ng kahoy ang 1.5 million hectares ng public forest habang mahigit 1 milyong punong kahoy ang itatanim sa buong Pilipinas. Napagalaman sa Provincial Director, aabot sa mahigit 2,000 hektaryang forest lands ang tataniman sa mga bayan ng Cervantes, Suyo, Salcedo, Narbacan at Santa Maria. Paliwanag ni Abukay, ang dahon ng kahoy ay mabisang sumisipsip sa carbon emissions sanhi upang maging malinis at lumamig ang nilalanghap na hangin. Para sa Radyo Vision, Omar Anthony Aquino ng Radyo ng Bayan Ilocos Sur para sa Media ng Bayan. Thank you very, very much, Omar Anthony Aquino. Tuloy-tuloy na tayo sa oras na 35 minutos 55 segundos. Makalipas ang alas 6, the much awaited moment sa bahagi ng ating ikalawang bahagda ng Radyo Vision on a beautiful Thursday. Awa ng Diyos, tayo ay magiging masaya sa ating talastasan dahil yung ating featured agency at featured guest narito na sa ating studio, live na live para sa mga pinakasariwang mga kaganapan at mga balita. Okay? Oo, nandito na. Dumating na po si Attorney Mario D. Magiva, Undersecretary ng Department of Trade and Industry. Kung may katanungan ng ating mga tagapanood at tagapakinig sa kanya mamaya, maaari po kayong mag-text sa aming hotline. Okay. At bago natin ipakilala ang ating featured guest and agency today, puntahan muna natin muli si Zarina Luzuegro para sa mga karagdagang bulusok ng may init na balita. Zarina, muli, good morning. Maraming salamat muli, Francis and Vivian. Umabot na po sa 2.4 billion pesos ang halagang nakolekta ng Social Security System mula po sa kanilang mga miyembro. Ito'y batay po sa datos na nakuha sa buwan ng Hulyo. Ayon po sa SSS, umakyat ito ng 14% kumpara sa nakalipas na isang taon.
Sinabing bunsod ito sa pagtaas ng bilang ng mga nagkaroon ng trabaho sa mga economic zone at ilang syudad sa Northern at Central Luzon. Malaking bahagi sa nakokolekta ng SSS ay mula po sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Isa po ang Pilipinas sa nakikitang sentro ng investment sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa ulat po ng Crashman and Wakefield, kabilang po ang Pilipinas sa 3 bansa na tinaguri ang VIP economies ng ASEAN. Dahil sa pag-usbong ng maraming foreign investments, inaasahan ding dadami ang trabaho. Ayon sa kanila, malaki ang may tutulong nito sa pagdami ng wealthy consumer class sa bansa. Nabatid na malaki ang ambag ng lokal na konsumerismo sa paglago ng ekonomiya. Sa ibang balita, niyanig naman po ng 4.2 magnitude na lindol ang probinsya ng Occidental Mindoro pasado alas 8 po ng umaga kahapon. Ayon po sa PHIVOLCS, sumentro ang lindol sa 12 kilometro sa timog kanluran ng Looc Occidental Mindoro. 4 na kilometro naman ang lalim na pinagmulan nito. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsala sa naturang insidente. Alright, balik na po tayo sa Radyo ng Bayan Studio kung saan makasama natin ang ating special guest kasama si Francis at Vivian. Maraming salamat, Zarina, at bago ang lahat, bigyan daan muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Tayo mga kaibigan, 42 minutos, 12 segundos makalipas ang alas 6. Vivian. Yes, kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang Undersecretary ng Department of Trade and Industry, si Yusek Mario Dimagiba. Magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Welcome. Good morning, Francis. Good morning, Vivian. Yes, sir. Didiretso na po ako sa unang katanungan. Yes, wag na natin aksayahin ng mga minuto dahil napakahalaga ng mga ihahatid sa atin ng DTI. Opo, kasi malapit na ang Undas at ang Pasko shopping season na naman. I'm sure interesado po ang ating mga tagapakinig at tagapanood na malaman kung ano po ba yung mga hakbang ng DTI para maprotektahan sila laban sa mga mapagsamantalang traders. Opo, unang-una yung ating mga kandila. Kami po yung naglabas na ng suggested retail prices. Okay. No? Pero yung po aming listahan, dadagdagan namin dahil nung umikot po kami sa mga palengke, napansin po namin na marami na palang brands ng kandila. Hindi lamang yung paborito natin 2 brand na lagi natin hinahanap. No? And a lot cheaper than those usual brands that we used to issue the SRP. So, tingin ko po, siguro po, aabot po ng mga 6 hanggang 7 brands makakapamili po ang mga consumers sa kanila pong mga pangangailangan, makalipas lamang na maraos natin ng ating undas. No? Ganon din po sa bulaklak, no? Tayo po ay magmamonitoring ng presyo ng bulaklak. Ikukumpara po natin ang presyo sa La Trinidad, sa Benguet, and then ikukumpara po natin sa presyo dito sa Dangwa. Ipapalam po natin sa ating mga consumer kung magkano ang diferensya ng presyo last year and this year. Kasi importante po yan yung you share information para po mapaganda sila sa budget nila at ano po yung klaseng bulaklak na kaya po nilang bilhin, no, para po maidaos ang ating paggunita sa undas. So, yun po ang ating ginagawa sa undas, no. Pangalawa po, yung ating holiday naman sa December, naglathala na rin po kami ng SRP ng mga Noche Buena product. Yes. Napakahaba po ng listahan. Marami pong pagpipilian natin mga mamimili. Nandiyan ang ham, nandiyan ang pasta, gatas, tomato crema, sauce, fruit cocktail. Meron pong different sizes, Vivian, no? Yung maliliit, kung yan lang pong kaya natin bilhin. Meron din naman po yung 3 kilo o 7 kilo ng hamon kung gusto po natin. So, lot of choices. Yan po ay nalithala na. At kami po ay magkakabit ng mga posters sa mga grocery supermarket para po maging gabay ng mga mamimili po. Yes, sir. Nabanggit po ninyo kanina yung minomonitor ninyo yung presyo ng bulaklak at saka ng kandila. Ano po ba yung average price po sa panahon ngayon? Ang pagkakaalam po namin, medyo tumaas po itong presyo ngayon taon na ito kumpara last year. So, hindi pa po natin malaman yan. Kaya gusto nga po ilathala ang presyo ng ganong megabite. Siguro before the end of the week po. O early next week. Kasi yan dagsaan ng bilihan yan.
yung the last week before November 1 diyan po matindi ang bilihan, kaya diyan po tayo dapat mag-guide at maggabay sa mga consumer sa mga presyo po. Yusek Mar, nabanggit po ninyo itong suggested retail price na minandando na po natin sa ating mga pangunahing bilihin na talaga naman pong to protect the interests of our consumers. Pero ang problema nito, nasusunod po ba at meron po ba tayong ipapataw na karampatang kaparusahan para sa hindi umalinsunod sa sinasabing suggested retail price? Opo, paliwanag ko, no? Marami pong mabatikos sa salitang suggested. Yes. Opo. Sabi po nila, suggested lang yan di pwede namin hindi baliwalain. Okay. Wag po nilang intindihin sa literal na meaning yung suggested. Right. Ang ibig po kasi sabihin ng suggested retail price, binibenta po natin sa pangunahing balihin sa kanyang talagang reasonable na halaga. Okay. In other words po, pinaparusahan ang pagsasamantala o profiteering sa Price Act. Kaya po tayo naglabas ng SRP, gabay na yon, guide na po yon sa mga retailer na hindi po sila nagbabiolate ng profiteering. Ngayon, kapag sila po ay na-monitor, kasi yan po ang ginagawa ng mga tauhan natin, araw-araw po tayo nagmamonitoring ng presyo. Kapag kang isang produkto, pangunin ng bilihin, above SRP, at padalan po namin sila ng sulat, papaliwanagin, bakit ka lumampas yan. May proseso kasi, Francis, ang pagtakda ng SRP. Hindi po hula-hula yan. Yung pa kausap natin ng manufacturer. Sila po yung nagsasubmit ng presyo sa atin. And then, ina-analyze po natin ng presyo. So, nandun po lahat ang ingredient, cost of production. Hanggang tubo na po nilang lahat, no? So, hindi naman po sasabihin na malulugi ang mga retailer, mga grocery, mga supermarket. Kaya nga po sinabing suggested, marami po kasing brand maraming nagko-compete, no? Maganda po itong guide, hindi lamang sa mga consumers, guide din po ito ng mga negosyante nang sa ganun magkaroon ng healthy at market behavior sa retail market po. Well, nakatutuwang malaman because ang inyo pong tanggapan ng Department of Trade and Industry kasama ng ilang mga lead agencies ng gobyerno para bantayan nga po itong pagpapatupad natin ng SRP na ito on selected items and goodies. Ano po? Pero aside from the monitoring, close monitoring, siguro po, Yusek Mar, kailangan din ang kooperasyon ng ating mga consumers na i-report sa inyong tanggapan kung meron silang nasusumpungang mga hindi magandang mga practices. Naku, maganda po ang tanong nyo. Una po, ang pangalan po talaga Vic, no? Yung Mario, second name ko lang po. Yusek Vic Mar. Okay, ngayon po. Meron po kaming hotline sa DTI. Ayan. No? Hotline. Kunin ang bukas hotline. po yan Monday to Sunday, no? Liwanagin ko, Monday to Sunday, 8 to 5 p.m. Okay. No? May number po, 751-3330. Tumatanggap po kami ng mga katanungan, complaints. Nakuha mo, Vivian? Yes. Ay, mga listeners, mga viewers, get your paper and pencil. Abay, kayo itong kinakailangan magsumbong. Meron din po pwede text, no? 0917-834-3330. Pwede rin text, no? Kung ayaw pong gumamit ng landline, hindi na po kasi uso yata landline dito sa atin, puro cellphone na. Pwede rin po i-text ang tanong at ang complaint and then actionan po ng DTI po yan. Very good. Isang paglilinaw lang, Yusek Vic, ano? Kasi marami nga po sa mga traders talagang lulusutan po yung batas. Is it safe to interpret na ang ibig sabihin po ng SRP, parang price ceiling po siya? Hindi po siya price ceiling kasi ang price ceiling po ginamit sa batas kapag may mga kalamidad. No? So ito pong suggested retail price, market competition pa rin to Market forces pa rin to. No? Law of supply and demand pa rin. Tama po yan. Yan yung pinaka-basic. Yun ang pinaka-basic dyan. Law of supply kapag nag-monitoring kami, ang presyo nga mababa pa sa SRP Kasi nagko-compete po, ang dami pong brands. Sardinas lamang siguro po easily makahanap ng mga 10 to 12 brands. Yes. Iba-ibang presyo, iba-ibang sizes po. Pero I understand meron po kayong DTI Diskwento Caravan to aid our consumers po ngayong panahon nito. Maganda pong programa yan. Every year po, lahat po ng probinsya may opisina ng DTI. Kami po ay nagkakandak ng Diskwento Caravan. Ibig sabihin yan, meron po kayong mabibili dyan mga basic goods, prime commodities, at substantially lower discount. No? Mga 20% to 50%.
Pero hindi po to araw-araw. Ito naman po yung schedule. Minsan, 2 beses sa linggo, isang 1 day, katulad po nitong buwan na ito. Ito po ay buwan ng consumer. Yes. Buwan po ito ng mga mamimili or consumer welfare month. Opo. So, linggo-linggo po, umiikot po sa National Capital Region ang Diskwento Caravan. Today is October 16. Yes. I'm not mistaken, meron po tayo ngayon dito sa City Hall ng Quezon City. Yes, apo. Meron po tayong Diskwento Caravan ngayon. So, ganun din po next week, I think Taguig, and then next week yata meron din Caloocan at Manabotas po. Opo. And then the other regions po, sa mga capital po nila, tanong na lang po sa lokal na DTI kung ano po yung schedule ng Diskwento Caravan po nila. Ayun. Up to 50% discount. Yes. Up to, opo. Meron din po mabibiling NFA rice dyan, up to 5 kilos, no? Yung 27 pesos at saka yung 32 pesos. Okay. Yes, Vivian. Yes, malaking diskwento yan para sa ating mga kababayan, lalo na nagtitipid dahil panahon ng Pasko, panahon ng Undas. Sir, ang tanong ko naman po, ano po ang ginagawa ng DTI? Kasi panahon na naman ng Pasko, uso na naman ng Christmas lights, at minsan po mayroong mga substandard na mga produkto. Paano po ninyo binabantayan yung pagpasok ng mga ganyang produkto sa market? Lahat po ng Christmas light, kailangan po merong nakadikit na ICC sticker. Yung pong kulay silver na may serial number po, no? Okay. Kapag wala po nitong ICC sticker na bago, ito po yung bagong sticker, no? Yung maganda po ang disenyo. Hindi po yung parang papel lang na nabibili sa National Bookstore. This is a security sticker, no? Kailangan po may ICC sticker at kasama na rin po yan sa ating monitoring. Pag malapit ang Pasko, umiikot po tayo. Last year po, no, dito lang sa mga 3 malalaking mall ng mga Christmas lights, nakakumpiska tayo ng mahigit 5,000 sets Wow. na wala pong ICC sticker o meron man ICC sticker, yung mga lampas na po yung kanilang validity. So, this year, we will continue doing that. Nakikinig na po ang mga negosyante ngayon ng Christmas lights. Wag na po natin i-display for sale kung wala pong valid ICC sticker kasi pag naikutan po, sigurado po makukumpis ka. Siguradong kinakailangan pasadahan nyo na rin yung ating mga kariton, bangketa sellers ng ganitong 3-in-1 na mga Christmas lights and other paraphernalias. Napakarami po sa bangketa na ngayon. Pero alam nyo po, nagpapalit na ang market ng Christmas light. Yung mabuti na banggit nyo. Karamihan po ng binibili ngayon, binibenta, ay yung mga LED na kung tawagin. LED, yes, no, yes. A little bit expensive kasi po halos 500 pesos isang set, no? Pero safe. Nawawala na yung ordinary Yung patay sindi. Opo. Ngayon, hindi ko lang alam kung yung LED Hindi, patay sindi naman talaga, di ba? Pero kung nagbiblink, di ba, patay sindi. Iba-ibang putitap naman yun. Alam natin yun, Yusek. Si Yusek, meron na kagad pumasok sa isip. Ang sabi ko, puti-putitap. Okay. May pahabol dito, Yusek. Ito po isang text ng concern. Good AM, Ka Francis at Vivian, pakitanong kay Secretary Di Magiba kung ano po ba ang minimum warranty ng isang bagay na binibili natin. Ay, good question. Kung hindi po tayo nabigyan ng specific period sa resibo o sa card, sa batas po ng Consumer Act, a minimum warranty on hidden defects not less than 60 days. Not less than 60 For goods and services po yan. So, Not 2 months. less- Basically, 2 months. Sige na. So, yung po man nagsasabing 7 days, bawal po yan. Pinagbawal na po ng DTI yan. Yung 7 days, kung ibabalik mo, kasi nagpalit ka ng isip, tinanggap. Pero the product is defective or the service is not good, 60 days po, kung walang nakatakda dun sa resibo. Okay, isa pa rin sa, sandali na lamang ito, napakahalaga nito. Ito, Elaine, napakahalaga, lahat tayo apektado. Yung pong ipinairal na kautusan yata ng Department of Trade and Industry sa no return, no exchange thing. Ano po ba talaga ito? Paliwanagin po natin na mas ibayo pa para sa kapakanan ng ating mga mamimili. Kapag tayo bumili, kahit ano yung produkto, dapat ang binili natin in good condition. Okay. Siyempre, binayaran mo. So, if it turns out the product is not in good condition or defective or maybe counterfeit, no, pwede din fake. Falsifikado. Okay. Sinabi siya genuine. Pwede pong ibalik yon or refund.
No? Or, in some cases, kung talagang gusto mo yung item, pari-repair mo. Okay. Yung po, meron tayong minimum 60 days. Or, kung ano yung sinaad na warranty binigay sa atin. Pag sinabi siyang hindi pwede, kaya no return, no exchange, pinagbabawal po yan. Ayun, maliwanag yan, ha? Bawal na po yan, kahit na sa mga anong establishmentong pangkalakalan. Iwanagin ko lang, yung pagpapalit ng isip, napagalitan ka ng misis mo, o ng mister mo, o ng magulang mo, kasi hindi mo man kailangan nabili mo, pakiusap lang yon kung gusto mong ibalik. So pag ganun po yung kaso, pwede pong i-implement yung, kasi sa mga tindahan po sinasabi 7 days lang. Pag ganun po yung kaso. Bawal, i-report po sa amin yung mga may mga 7-day policy. Matagal na po namin pinagbawal po yan. Okay. Bago natin tuluyang pasalamatan, yung po bang SRP daw hanggang probinsya? Nationwide daw po ba yun? Nationwide po yan. Nationwide. Unless po na sabihin, ang distinction lang po kung pang supermarket lang siya o pang wet market siya. Kasi may mga delata pa rin sa mga wet market. Pero ang effectivity nationwide? Nationwide po. Okay. So with the mga katagang nationwide, tayo talagang magpapaalam na. Senyas na ng senyas doon si Lelaine. Okay, thank you very much. Habol lang, pwede bang maghabol? Habol. Today po kasi yung ating annual Manila Fame Exhibit. Ito po yung showcase ng best products ng Pilipinas po. Gagawin po ito ngayon sa SMX. Ang pangunahin guest of honor natin, no less than our secretary. Today po ang opening niyan. Hanggang Sunday po. Bumisita po tayo, SMX. Manila Fame Exhibit po. Ayan. Okay. So mga kaibigan, si Undersecretary Victorio Mario D. Magiba ng ating Department of Trade and Industry. Thank you very much, sir, for your time. More power to you. Good morning, Francis. Good morning, Vivian. Thank you very much, Yusek D. Magiba. At ngayon naman po magpapaalam sa atin sina Julius at Zarina dyan sa studio. Yes, Julius, excited na ako sa Diskwento Caravan. Kasi di ba 50 to 70% yung makukuha natin. Sabi nga ni Yusek, nandyan nga doon sa City Hall. Saktong-sakto sa holiday. Actually, kahapon nag-live tayo doon. Talagang marami kang mabibili doon. Kaya mamaya matapos na ito, punta na lang tayo doon. Correct. Naway nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Bago po tayo magtapos, silipin na po muna natin yung sitwasyon dyan po sa may bahagi po ng Aurora Boulevard. Sa may lungsod po ng Quezon, magiging maluwag na po yung mga patungo po yan ng Santa Mesa at ng Marikina. Okay, bago tayo magtapos, batiin ko na rin si Kuya Jun Basit, get well soon sa'yo. At ito po ang pagpapatuloy na ating mga balita at impormasyon ng media ng bayan. Ako po si Julius de Samboron. Ito ang pinagsalib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Hanggang bukas pong muli. Balik tayo kina Vivian at Francis. Maraming salamat, Julius and Zarina. At uulitin ko lang yung DTI hotline para sa ating consumers na nanonood ngayon. Yan po ay 751-3330 at 0917-834-3330. At para po sa SRP, pwede nyo pong tingnan ang DTI website. At yan po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Para sa mga katututok lang, maaari nyo pong mapanood ang delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan ng isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.
Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Reyes Barbecue.